Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na mga kagulong na kagaya ko. Ito po si Nancy na makikipagkwentuhan muli sa inyo. Well, naisipan kong pag-usapan ngayon ang topic na malapit sa ating sikmura. Yan ay tungkol sa bigas. Alam kong alam nyo na rin lahat na nagmamahalan ang bigas ngayon. Mula sa nasa 40 plus, ngayon nasa 57, 60 na ang kilo ng bigas. Nakakabahala na yan kasi staple nating mga Asyano ang kanin. Pwede tayong simple lang ulam, kahit na nga walang ulam, pero hindi pwede sa atin ang walang kanin. So, importante ang bigas na yan. Bakit nga ba nagmamahalan ang bigas ngayon? Kung titingnan natin sa isang dako sa global market, may kinalaman yan sa partial ban ng India ng bigas. Kung hindi nyo nalalaman, ang India ay isa sa malaking exporter ng bigas. Nagsusupply siya ng halos 40% ng pandaigdigang pangangailangan sa bigas. So, ngayon nag-ban siya, syempre, kumonte ang supply, natural na tataas ang presyo, di ba? Law of supply and demand eh. Ganun din dito sa atin, kaya nagtaasan ang presyo. Yan ang sa mga sa mga dahilan. Pero dito sa bansa natin, merong ilang bagay din ang nakaapekto dito. Unang-una, nung panahon ni former President Duterte, napasayang batas na rice tariffication. Layunin niya para dumami ang supply daw ng bigas. Kaso, ang nangyari sa rice tariffication, hindi na ay, naputulan ng pangil o nawalan ng kuko ang ating NFA. Bakit? Unang-una, pinagbawalan ng ating NFA na mag-angkat ng bigas sa ibang bansa. Ngayon, dito sa ating bansa, pag bibili sila, limitado din ang kanilang ang presyo nila. Kaya lagi silang natatalo kapag merong bidding. So, ano nangyari? So, imbis na apat dapat ang nagsusupply ng bigas, ang NFA na nag-aano ng bigas sa ating mga farmer, pagkatapos mag-ano sila din, mag-import sila sa oras na kailangan natin na nakukulangan na ang local supply ng bigas. Pagkatapos, ang private sector din, ganun din. Bumibili sila sa ating local na farmer o kaya nag-aangkat sila. After na ratify o nasa batas itong rice tariffication law, edi ang importation ay para lang sa na lang sa private sector. Hindi makapag-import ng bigas ang NFA. Pagkatapos, wala din silang hindi sila makapag-compete sa pagbid ng bigas sa ating local farmers. So, ang namayagpag yung local sector. Alam naman natin, negosyo yan. Ang pakay ng bawat negosyante ay kumita. So, hindi lang kumita, mga greedy pa yata yan eh. Kaya
Diyan pumapasok naman ang rice smuggling, hoarding. Ewan ko, 'wag nilang sasabihin yung ating, DA Undersecretary na sinasabing ano daw, walang rice cartel. Ewan ko, kung nasa ibang dimension ba siya ng ating mundo. Bata pa ako naririnig ko na yung rice cartel na yan. Tapos sasabihin niya, walang rice cartel. Ano ngayon nung nahuli sa sa Bulacan na mga bodega ng bigas na nakaimbak doon na nagraramihang bigas. Isang paraan yun para i-jack up yung presyo ng bigas natin. Kasi hinohoard nila, kinokontrol nila yung supply para magkaroon ng artificial na shortage. Ang mangyayari, konti supply, tataas yung presyo. Ang pinaka maaapektuhan dyan, yung mga nasa pinaka mababang level ng ating society, yung kumikita ng wala pa sa minimum per day. Paano kung ganyan kamahal ang bigas, hindi na sila kakain? Ay nako, sana po mag-isip-isip din yung mga negosyanteng yon. Oo, nandun na ako, gusto nyong kumita. Pero kailangan magkaroon din naman kayo ng isang social conscience. Makonsensya naman kayo. Kitain nyo lang yung tamang kikitain ninyo. Hindi yung gugutomin nyo ang tao. Dapat sa mga gumagawa niyan kasuhan ng treason Bakit? Kasi kapag ang mamayan ay gutom, mas magkakaroon ng problema sa peace and order. O di ba? Naalala nyo nung nangyari sa Tacloban after nung bagyo? Di ba? Nagkaroon ng looting. Hindi makontrol ng local government ang kanilang peace and order. Kasi gutom ang tao. Kaya yung mga gumagawa na ganyan na negosyante, nako, kailangan usigin ang mga yan. Mabuti na lang pinare-review na uli ni President Marcos yung RTL. Kailangan nga kasi maraming diferensya yung batas na yan. Biro mo, tataripa mo, okay, mga import. Magkano lang ang nakukuha ng mga bumabalik sa magsasaka natin doon sa taripa na yun? Konti lang. O di hindi rin matutulungan yung ating farmer. Besides, doon sa irrigation, balita ko may corruption din dyan. Sana lahat tayo magkaisa. Unity. Huwag yung naglalamangan. Huwag yung nananamantala, nagte-take advantage sa kapwa natin. Hindi maganda yon. Kasi may balik galing sa langit yan. Matakot kayo sa Diyos. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye.